Si Sara Duterte na naman. Oo, Taiwanese sa Taiwan, hindi Chinese. Kaya nga, di ba, kahit sa Taiwan, pag are you Chinese? No, we are Chinese, we are Taiwanese. I hate China. Gumaganon sila kahit sa Singapore nga eh. Oo. So ito yung sunod, mga kababayan. Nako. Nagpalusot na naman si Buday. Ano na naman to? Paggamit daw ng peking pangalan sa confidential fund beneficiary ay tinatago daw. Oo, para sa personal or kaligtasan daw di umano nitong mga beneficiary sa confidential fund. Kasi ginagamit daw ito sa intelligence. Ito mga kababayan, parang mabara ako dito. Parang may mabara ako dito, mga kababayan. Eto. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat po. Ayan, thank you so much. Gamit ng fictitious names sa confidential funds ay para sa intelligence operations. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives, lalo na patungkol sa issue ng umano'y mga peking pangalan. But let me just say this, no, na I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used. Sabi niya mga kababayan, yan daw ang kadalasang ginagawa pag sinabing intelligence issue. Hindi naman siya issue, parang trabaho ng mga intelligence daw ay kailangan daw gumamit ng alias. May tanong ko lang mga kababayan, anong intelligence ba ang pinasukan ni Sara na ginamitan ng confidential fund? Tanong ko lang, kasi ang sabi niya, yung paggamit ng mga fictitious name, sa madaling salita, mga peking pangalan, ay part daw yan ng trabaho ng intelligence. Ngayon, tanungin ko sa inyo, ano bang intelligence ang pinasok niya, mga kababayan, na wala naman pong gera na nangyari sa ating bansa. Wala namang cyber hacking na nangyari sa ating bansa. At higit sa lahat, wala namang ISIS na pumasok at nagbabalak pa ng mga miyembro ng CIA, ng mga kung ano-ano na papasok sa ating bansa at ihahack ang ating system at pasukin ang ating bansa laban sa mga terorista na ang gamit nila ay ang system or yung mga modern technology. So, saan ito at ano itong sinasabi ni Sara na yan daw kadalasan ginamit ng mga intelligence? May tanong ko lang mga kababayan, anong intelligence ba sinasabi ni Sara? Itinanggal na nga sila ni PBBM sa Security Council or National Security Council. May tanong ko lang, anong intelligence ba to? Paghahanda ba niya para sa mga pumapasok dito na katulad sa ISIS nung sa Marawi? Anong intelligence ba to? Para yung katulad sa ginamit ni Digong na yung listahan ng mga adik? Ganun ba? Tanong ko lang, pondo niya sa NPA. Diba? Kasi ito, pag sinabi natin confidential fund, confidential funds is ganyan daw ang style ng trabaho ng mga intelligence. Kailangan daw alias ang pangalan para hindi matukoy. So anong klaseng ito mga kababayan, gusto ko lang maitanong kay Sara. Kung halimbawa may DDS mananood sa akin ngayon at maisip nila, anong intelligence ba tong sinasabi ni Sara na kung ang confidential funds niya ay ginamit niya para sa intelligence fund. Pag sinabi nating intelligence, ano nga ba yung intelligence? Ito i-search ko mga kababayan kasi may mga DDS dyan hindi nakakaintindi. Kung itong 125 million na inubos niya in just 11 days ay para ito sa intelligence. Ano ba intelligence? Sige na, i-research nga natin. What is intelligence? Para malaman natin kung ano tong intelligence. Nakakain ba to? Nakakain ba to? Naiinom ba to? Nagagamit ba to? Nabibili ba to? Ano ba yung intelligence? Ito na nga. Intelligence. What is intelligence? Para malaman natin. Para malaman natin na may koneksyon dito ang confidential fund. Kaya dapat lang na gumamit siya
ng alias na pangalan. Ito, mga kababayan, basahin ko lang ha. Intelligence. Ni-research ko lang ha, sa pari yan, hindi Google. Intelligence is the ability to learn, understand, adapt, and solve problem. Ito ha, yan po yung intelligence. Pero pag intelligent, intelligence means matalino. Intelligence fund. Hindi intelligent, yung ginagamit, yung katulad ng pag may gumera sa atin, pasukin tayo ng mga cyber hacking. Intelligent, yun yung tawag. Pag intelligence, yun yung katalinuhan. Intelligent. Ito daw ay ginagamit. What is intelligent? Ito na. Intelligence, sa dictionary, intelligent. Ayan ha. So anong ibig sabihin yan mga DDS? Ang intelligence definition or meaning. Ito na. Intelligence of a device, machine, or building able to vary its states or action in response to varying situation, varying requirements, and past experience. Yun po yung intelligence or intelligence fund. Parang ganon. So ngayon, ito na. Definition of Cambridge. Dito tayo sa Cambridge Dictionary. Verb. Intelligence is noun. Ito na. Showing intelligence or able to learn and understand things. He is a highly intelligent person who can think outside the box. She should like a partner with whom she can have an intelligence conversation. Intelligence, it seems like a very intelligent young man. Clever and the cleverest kid in the class. Is smart. She's ganun-ganon. So, mga kababayan, kung meron palang ganyang pera at gagastusan ang intelligence fund, anong mapapala ng taong bayan sa intelligence na yan? Para saan nga ba yan? Diba? Kasi mga kababayan, yan ang hindi maintindihan ng mga DDS. Sabi ni Sarah, dapat lang na gumamit siya ng mga peking pangalan dyan sa mga tumatanggap ng confidential fund. Kasi nga, yan ay ginagamit ng mga intelligence person or yung mga cyber hacking, mga ganun-ganon. Para saan nga ba yan? Israel Astorga Obispo, salamat po ma'am sa yung super chat. Morning Kent, may mental problem, CSD, 4 pills. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, kung yan pala ay ginagastusan, intelligence fund para sa operation against terrorism, sindikato, confidential funds kasi ginamit sa mga confidential office, di ibig sabihin sa sikretong name kahit sa COA. Ito, sa totoo lang mga kababayan, yun nga ang tanong ko. Kung yung intelligence fund ay para sa mga operation against terrorism or sindikato, ni minsan ba? May nasugpo ba si Sarang terrorism action? Mga syndicate action? Parang halos lahat ng tatay niya ay sangkot sa sindikato. Ano yun? Ginamit niya ang confidential fund na yun para sugpuin ang sindikato o para tustusan ang sindikato? May tanong ko lang. Di ba? May tanong ko lang. Tustusan niya para masugpo ang sindikato o tinustusan niya ang sindikato? Di ba? Kasi yun ang malaking tanong ngayon. Kung hindi pwedeng questionin ang mga pangalan at hindi pwedeng ilabas yung mga totoong pangalan, kasi nga ito ay intelligence. Ginagamit ng mga intelligence yan para hindi malaman yung mga totoong identity kasi for the security na rin ng mga tao na yon. Ang tanong, saan ba yan? Hindi nga natin makikita kung sino yung mga intelligence na yan. Kung si Tarpulano ba ay miyembro ng intelligence? Si Tarpulana ay miyembro din dyan sa intelligence na, ay, Diyos ko. Ano yung intelligence gagamitin para sa eleksyon? Intelligence para punduhan ang mga trolls? Tanong ko lang, mga kababayan. Para punduhan ang trolls? Para birahin si PBBM? Ganun ba? Kaya hindi po pwedeng ilagay yung totoong pangalan kasi baka malaman ni PBBM kung sino yung founder at leader ng trolls na yun. Makukulong? Parang ganun ba? Kung ang confidential or intelligence fund, hindi natin pwedeng alamin yung mga pangalan ng miyembro ng intelligence fund na yan. Kasi yan ang intelligence fund at ang confidential funds ay ginagamitan ng pera para sugpuin ang sindikato, yung mga programa, mga hacker, yung pagpasok ng mga ISIS, mga terorista.
mga gawain ng mga teroristang grupo. Minsan mga kababayan, wala naman tayong nabalitaan dito na may mga hacker, may mga terorist na pumasok sa ating bansa. Kasi kung tutuusin, yung ISIS na pumasok sa Marawi, yes, sabihin natin ISIS yon. Gumastos ba si Sara doon? Di ba? Kasi minsan hindi ko nalaman na gumastos si Sara doon para sa intelligence. Bakit? Ang Davao ba? Tanungin ko kayo, may mga terorista ba sa Davao na pumasok? Kaya binadgetan nila ng intelligence? So, hanggang kailan yung intelligence fund na yan? Hanggang kailan yung confidential funds na nagagamitin? Bakit si Mama Leni, wala namang confidential fund, wala namang ginastos ang intelligence fund? Ano yon? Gagamitin ni Sara para meron siyang mga tao na nag-iikot-ikot? Kaya pala ang sabi niya doon na, putang ina mo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, wag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na akong killer. Kapag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. So doon yata niya ginamit. Intelligence for herself. Hindi intelligence for the people or for the country. Intelligence for the self. Parang ganun ba? Parang ganun ba, mga kababayan? Anong silbi nung pangpasahod ng gobyerno sa kanya mga bodyguard or mga kapulis na, pulis na bodyguard, sundalo na bodyguard, kung kailangan pa ng intelligence fund para sa sarili niyang kaligtasan? Parang kakaiba naman yan. Diba? Kakaiba yan. So ngayon mga kababayan, kung wala para tayong karapatan na alamin at malaman kung sino yung mga nasa likod ng confidential fund na yan, tanong ko ngayon mga kababayan, bakit yung 2026 budget niya wala ng confidential fund? Tanungin ko lang kayo, ngayong 2026 budget ng Office of the Vice President, wala ng confi fund. Di ba? Wala ng confi fund. Bakit pwede naman palang tanggalin yung confidential fund yan Kasi kung tatanungin mo, simula 2016 nung mayor pa siya, hanggang ngayon 2025, vice president siya, yung confidential fund niya, pataas ng pataas ng pataas. Hundreds million, 400 million, kalahating billion. Yung every year niyang confidential fund, saan niya ginagamit yan? Diba? Bakit si Mama Leni walang confidential fund? Wala namang isyung, nagtataka talaga ako. Mga kababayan, bakit naman si Noli de Castro wala namang confidential fund nung siya ang vice president? Diba? For confidential, for intelligence fund ba talaga yan? Si Jojo Marbinay, wala namang ganyan. Siya lang ang may ganyan. Hindi natin alam kung pinundo yan para sa mga galaw ng terorismo o mga pasok dito ng mga cyber hacking, or pinundo nila yan para sa kanilang pagiging politician. Mga kababayan, hindi mo pwedeng gawing irason yan Sagutin mo na lang kasi. Ituloy nyo na kasi yung impeachment para malaman natin yan. Makakalkal naman yan bakit kasi ayaw nyo ituloy-tuloy yan? Siguro itong mga senador na ayaw ipatuloy yung impeachment complaint ni Sara, sangkot sila. Ito lang ito, in my own opinion, siguro yung mga senador na hindi nila ipatuloy-tuloy itong impeachment ni Sara, siguro sangkot sila dyan, may kinalaman din sila. Kasi bakit nila ayaw ituloy? Hindi naman sila ang inimbestigahan, hindi naman sila ang i-impeach, hindi naman sila ang itatrial. Diba? Diba? Bakit ayaw nilang ituloy? Kasi, siguro sangkot sila. Continue natin some of intelligence, people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Ipinaliwanag. Open use in intelligence operation daw, sabi ni Buday. Wala naman tayong narinig na meron siyang intelligence operation na ginagamit. Para saan? Yung kada pasyal niya, papuntang ibang bansa, paunahin niya papuntahin doon, i-check yung kwarto na tutulugan niya. Ganun ba? Paunahin niya papuntahin kung saan siya pupunta or isasama niya? Ganun ba?
Kasi hindi ko maintindihan eh. Kung yung mga intelligence budget na yan ay for the intelligence people na nagtatrabaho para sa intelligence, di sana napapakinabangan ng tao yan. Kay pera ng tao yan eh. Kaya nga kami naghuhulog ng SS, Pag-ibig, PhilHealth, pero ako tinigil ko na yan. Unang pasok ko sa trabaho, pinakuha ako ng ganyan. Sabi ko, no. Bakit? Nanakawin lang nila yan. Tapos maugod-ugod na ako, hindi ko na magastos yan, hindi ko na mabili ng iPhone. Tsaka ako bibigyan na monthly 1,000, SSS. Hindi ko na tuloy ay. Sabi ko, gagamitin na, nakawin lang nila yan. Yung PhilHealth nga, hulog ka ng hulog sa PhilHealth, na nakawin lang din naman. Oo, di na. Sabi kong ganon. Ng Vice-Presidente na may mga sinusunod pagdating sa intelligence operations at karaniwan ng gumagamit ng mga alias o palayaw ang mga nagtatrabaho sa ganitong larangan. Pero tumanggi na si VP Duterte na magbigay pa ng mas detalyadong paliwanag hinggil kung ang mga tao na nagtrabaho sa ganong larangan sa intelligence kailangan gumamit ng alias. Bakit ka gumamit ng intelligence na wala ka namang kalaban? Diba? Tanong ko lang, bakit ka gagamit ng mga intelligence people, yung mga, meron ka dyang scout ranger, meron ka mga secret bodyguards, meron ka mga goons, yan ang tawag dyan, mga intelligence. Bakit ka gagamit ng ganyan? Hindi ka naman singsikat ni Donald Trump. Hindi ka rin singsikat ni Queen Elizabeth. Hindi ka rin singsikat ni Bulkiah ng Brunei. Hindi ka naman sing lakas ni Xi Jinping na kailangan mo ng intelligence. Di ba? Sabihin nyo na lang, ginamit nyo lang intelligence dyan para may pambili kay sarili ninyong gamit. Para may panggamit kay sa sarili ninyong gusto. Katulad lang yan. Alam nyo, hindi nyo ako maloko yan eh. Ganito yan eh. Ako kasi, sa totoo lang mga kababayan, may barangay din po kami sa amin sa probinsya. Ganito yan. Alam nyo ba ang minsan ginagawa ng chairman sa amin? Kunting baha. Anong ginagawa niya? Calamity fund. Gumagawa. Ang sabi sabihin mo nasira ang tulay. Sabihin mo maraming pamilyang nabahaan. Sabihin mo may mga damages na pananim. Tapos isusulat yon, ipapasa niya ngayon dyan sa city mayor o sa mayor's office. Para makaka-claim siya doon ng nabahaan, nasunugan, naapektuhang pananim. Pero ending, hindi na pupunta sa tao. Nandun lang kay chairman. Lalo na sa amin, bukid. Ganyan ang estilo nila. Ginagamit nila yung calamity fund para makapangikil sila sa gobyerno. May mga ganyan. Wala akong pinangalang chairman ha. Wala din akong nilagay na pangalan ng barangay. Pero kadalasan, sa mga chairman, ganyan ginagawa. Kapag alam nila na ang yung lugar nila bahain, ito ang unang gagawin. Calamity fund. Doon mangungurakot. Isusulat doon. Ilang pamilya ang naapektuhan sa baha. 10 gawing 30. Kasi babadgetan yan eh. Ilang pananim ang nasira. 5 gawing 10. Ilang pamilya ang nawala ng tirahan. 10 gawing 30. Para may budget. Kung sino mga chairman nanood sa akin ngayon, wag nyo nang gawin yan. Kasi kung yung mga nanonood sa akin ngayon, tatanungin yan, chairman, yun bang binahaan tayo? May matatanggap ba tayo nun? Tandaan ninyo ito mga kababayan. Once na ang tinitirhan ninyo ay laging nababahaan, laging nasusunugan, ang barangay ninyo, merong tinatawag dyan na calamity fund. Calamity fund. Kasi alam nyo, kada sesyon ng barangay, sumali kayo. Kada session sa barangay, sumali kayo, makikimarites kayo. Bakit? Para malaman ninyo yung kanilang ipinag-uusapan kasi may mga pondo yan. Ngayon, si chairman gagawa ng pondo, calamity fund. Ito kailangan natin, 1 million calamity fund. Sa tingin niyo, mapunta sa tao yan kung hindi nyo malalaman? Paghati-hatian lang nila mga kagawad yan. May style pa nga ang barangay na hindi pa nasahod, nilulon na sa land bank. Totoo yan. May style ang barangay na lahat ng sahod ng kagawad, pati chairman hanggang iski chairman, nilulon sa land bank. Si treasurer na niyan.
tandaan ninyo, yung lola ko, treasurer ng barangay. Napakaraming cheque ng land bank sa taas ng bahay namin dati. Yung lola ko, treasurer ng barangay namin. Napakadaming cheque. Cheque ng land bank, 1 taon nilulun. Yung sahod ni chairman, sahod ni kagawad number 1, 2, 3, pati si iski chairman nakalun buong taon. Kaya wala nang ganang gumawa si chairman, wala nang ganang kumilos. Si iski chairman, pati si kagawad, kasi wala nang sasahurin. Kasi buong taong sahod nila nakalun sa land bank. Binili na ng motor, binili na ng sasakyan, binili na ng kung ano-ano. Totoo yan. Nako. Kala ninyo sana mga barangay chairman, yung mga matino, hindi ko dinadamay wala din akong pinangalanan. Pero alam na alam ko yan. Bakit? Treasurer ng barangay yung lola ko. Kung hindi ko alam, ba't ko nalalaman? Kung hindi totoo yan, naglalaro pa nga ako ng mga cheque dati. Yung mga cheque, mga bounce check pa nga yung iba. Dami ko pera. Tapos sulatan ko pa 10 million, 40 million, mga blank check. Tapos minsan pinapalo pa ako ng lola ko, tigilan mo yan, 200 pesos isa niyan. Ba't mo sinulat-sulatan? Ba't ka kumuha ng cheque sa land bank kung wala kayong balak na mangdugas? Totoo yan. Kaya yung confidential fund na yan, para lang din yung calamity fund. 10 bahay na apektuhan ng baha, ginawang 30 para may budget. 10 pananim ang nasira, ginawang 20 para may budget. Yung 10 binigay, yung 20 binulsa. Ganon yan. Kala niyo, di malalang, may mga taga City Hall yan. Or mga taga-munisipyo. Pupuntahan nila. Asaan po dito banda chairman yung naapektuhan na pananim? Eto lahat lang yan. May iba't ibang may-ari yan. Siyempre, hindi mo na mahagilap, binaha saan yung mga bahay na inanod, chairman? Hindi mo na po nakita na anod na Asan yung tulay na nasira, chairman? Matagal na yung sira. Ito po, sira. Tapos, ito, isa na to. Magkano ba yung tulay na yan, chairman? Or hanging bridge na lang natin? 800,000 yan, hanging bridge. Tapos, natapos na lang termino ni chairman, yung hanging bridge, hindi pa nagawa. Pagkasunod, chairman, hihingi ulit, calamity fund. Nasira ang hanging bridge. Natapos na termino ni chairman, hindi na naman nagawa. Nabulsa na yung budget. Totoo yan. Loso. Yeah. Yung confidential fund ni Sara, parang calamity fund lang yan sa barangay. Alam nyo na, mga DDS. Minsan nga, pag nagbigay ang taga City Hall or taga munisipyo ng ayuda, kukuhaan pa ni chairman, 5 kilo bawat pamilya, ginawang 3, ang 2 binulsa. Totoo yan. Tapos feeding program. Totoo mga kababayan, sa feeding program, isa din ako niyan. Nakipag-away ako ng chairman sa amin dati. Bakit? Miyembro ako ng isang organisasyon na pinupunduhan ng Australia. Di ko sasabihin ko anong pangalan Miyembro ako ng isang organization na pinunduhan ng Australian government. AusAid ang tawag dyan. Ngayon, ako yung na-assign sa barangay na yan. Alam nyo ang gagawin ni chairman? Ganito. Kent, sabi ko, chairman, gusto naming makipag-counterpart or cooperate kayo sa amin, magpi-feeding program tayo. Ganito. Magkano ba budget niyan? Ito na. Ito, chairman, para po ito sa 100 kabata, 50,000 po. May drinks, may manok, may karne, hotdog, ganyan, bigas, itlog. Lulutuin natin, ipakain natin sa kanila. Alam niyo ang sabi ni chairman sa akin, sige, ibigay mo na lang sa akin yan, kami na magpakain. Sabi ko, no. Hindi pwede, chairman. Sabi niya, bakit? Kami ang chairman, kami dapat ang mamahala niyan. Sabi ko, hindi po. Kailangan ko po ito nakanotaryo. Kailangan po ito nakadocument, ibibideo ko po. At mismo, yung mga resibo po, kailangan ko pong kunin. Kasi ililiquidate ko yan pagbalik doon alam niyo ang sabi ni chairman? Ganun ba? Sige, mag-assist na lang kami. Alam niyo kung bakit? Sa 30 kabarangay doon sa lugar na yon na tinulungan namin, merong mga kasamahan ko na binigay na lang nila, bahala sa chairman. Alam nyo, nung paghingi na niya na, chairman, nasaan na po yung resibo? Walang resibong binigay. Bakit? Alam nyo, nung nag-feeding program, ito po, bigay galing kay kagawad number 1, galing kay kagawad number 2, galing kay chairman. Ay, pinulitika yung pakain ng Australia.
Australian company na pondo yun, pinulitikan ni chairman. Kaya pala yung chairman sa amin, gusto niyang kunin sa akin yung pondo kasi pag namigay ng pagkain, kukupitan na, tapos kada bigay, sabihin mo sa mama mo kay chairman ito. Sabihin mo sa mama mo kay chairman ito. Para yung mga bata, sinong nagpakain si chairman po, iboboto sa sunod na eleksyon. Ako mautak. Gagamitin mo lang yan. Ang ginawa ko, bumili ako ng sisto, bumili ako ng mga pansit. Kami nagluto ng mama ko, pinakain namin sa mga bata. Walang nakupit si chairman at walang pangalan ni chairman nakalagay doon sa styrofoam. Diba? Ganyan ang ginagawa ng mga barangay opisyales. Pag may mga pondo-pondong bigay ng ibang bansa, pinulitika. Akala nila, maisahan nila ako. Kasi nagtanda na kami. Ginagamit nila para sa sunod eleksyon manalo sila. Sabihin mo sa mama mo, mula kay chairman to. Diba? Ganyan sila kagahaman. Kala ninyo, yung confidential fund, parang calamity fund yan. May dagdag, may bawas, may kupit pa. Yun lang. Mga kababayan, dito pa tayo. Nako, eto mga kababayan, huwag po kayong tumawa, ha?